nyo guys. Grabe lamig. Basta kayo guys. Kita nyo guys, grabe na yung lamig. Pero negative ano pa lang to, 13 ata to, ano ba? Makita dito sa ano ko. So hindi pa siya ganun kalamig guys, pero grabe na yung snow. Nakita nyo guys, may snow na, no? So nagsimula na yung winter dito sa Edmonton, Canada. Tsaka may gusto lang ako i-share sa inyo guys. Actually ayaw ko sana i-ano to eh. Ayaw ko sana i-vlog. Kasi, di ba, sabi ko naman sa mga dati ko pang vlog, ayaw ko mag-vlog ng mga negative. Kasi gusto ko lagi positive lang. Pero since baka makita nyo sa susunod na vlog ko is hindi na ako nagtatrabaho, baka magtaka naman kayo, so uunahan ko na kayo. sobrang bad news guys, pero ganun talaga ang buhay. Wala naman tayong magagawa, no? Hindi naman natin kontrolado yung mga ano mga pangyayari. Kumbaga nung una nang sinimulan ni Trump yung mga tarif, medyo apektado talaga yung ano namin, company namin. Kasi kami may, di ba, yung pinagtatrabahuan ko paggawaan ng ice cream. So kami, nagsusupply kami ng ice cream sa Costco, umaabot ng US. So mula nung na-invento ni Trump yung tarif, so medyo humina, nalugi. So ayun. Tapos eventually pero ng mga unang meeting bago pa yon, sobrang saya lahat ng mga employee, lahat kami, kasi nga sinasabi sa amin ng management na okay yung kita, okay yung production, okay yung lahat. So parang kaka-survive naman. So last week nag-meeting ulit kami. So daming na shock, lalong-lalo na yung mga matatagal na. Nag-meeting kami na isasarado na daw yung company namin. So maraming nagulat, lalong-lalo na yung mga matatagal na, tapos yung may mga pa-retire na. So nagulat. Tapos yung iba kakakuha lang ng bahay. Siyempre, kasi dito talaga maganda kumuha ng bahay habang nagtatrabaho ka para hindi sayang yung renta mo. Ayun, binigyan kami ng ilang months na lang, 4 months ba, kasi hanggang April eh. So December, January, February, March, April, hanggang April. Pero maraming mga employee na nagkukutob na baka hindi na kami abutin ng April. Kasi nga ano kami, syempre paggawaan kami ng ice cream, talagang tatamaan yung tawag dito, yung quality. Kasi kadalasan biglang na-shock nga, iba ayaw na magpasok, tinatamad na, parang wala nang motivation ba, kasi nga biglaan eh. Sobrang, kahit sino naman madadown talaga. Kahit ako, tinamaan ako, although na saglit pa lang naman ako doon, pero syempre yun na sana yung trabaho natin eh. Pero wala eh, ganun talaga ang buhay. Tapos yun, actually dito guys, Tuesday, so Monday hindi ako pumasok hapon kasi talagang wala, parang hirap na gumalaw, parang wala na talagang motivation ba. Pero ayun nga, kailangan pa rin namin pumasok, pero paunti-unti na lang. Last week lagi na akong undertime kasi maaga na natatapos
yung parang ginagawa namin ngayon yung parang stock na lang kumbaga yung mga clients namin yun na lang ang ginagawa namin yung parang stock. Ngayon pag na-reach na namin yung stock nila na yun na lang ang kumbaga yun na lang yung dami ng stock na gusto nila, so talagang titigil na, hindi na siguro aabot ng April. So lagi akong under time, minsan kulang akong 3 hours, 2 hours. Pwede naman magstay, pwede naman ako magstay doon, baka ubusin mo yung oras mo. Kaso ayoko nang tumambay kasi doon guys, hindi kasi ako ganun yung wala nang gagawin tapos sa tambay ka pa, ubus ka lang ng oras doon. Ayoko na ng ganun, kumbaga parang tatambay ka para bayaran, pero parang ayoko ng ganun. Kaya umuwi na lang ako. Mas gusto ko pang umuwi na lang para makasama ko yung pamilya ko, 'di ba? Para pera lang naman kasi yan guys, pero syempre alam naman natin kailangan natin yung pera, pero syempre maganda pa rin yung nagtatrabaho ka tapos binabayaran ka, hindi yung tatambay ka lang doon. Anyway, may mga tao kasing ganun mga doon inuubos yung oras, pero kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong ugali. So ako kasi hindi ganun. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo to guys, kasi baka magtaka kayo mga isa sa next vlog ko makita nyo hindi na ako nagtatrabaho. Tapos medyo naano talaga ako guys, na talagang nawalan ako ng time tsaka gana mag-vlog din, kasi nga tungkol sa nangyayari sa Canada guys, kasi puro puro negative diba? Ang daming mga bad news na mga pinapauwi, ganito ganyan. So pero ngayon guys may mga good news naman na dumadating, pero hindi pa sa amin tumatama yung good news, no? Pero wala tayong magagawa guys kundi lumaban lang. So ayun, hindi ko alam kung anong next na trabaho na makukuha natin, pero sinasabi nila dito kasi guys sa Canada, pag ganito nawalan ka ng trabaho, nagsarado yung company, pwede kang gumamit ng EI, parang yung sa government, parang sisweldohan ka nila, pero hindi ganoon kalaki sa sinusweldo mo. Yung iba binibigyan ako ng advice, gamitin ko daw muna kasi ko yun binayad ko din naman yun kinalta sa akin yun nung nag-start ako magtrabaho. So dito guys, simula dumating ako dito, naalala ko yung TCS 2 weeks pa lang ata ako nun, 2 weeks nag-start, wala pa 2 weeks nag-start na ako magtrabaho. So that time na nagbabayad na ako sa government nun. So sabi nila gamitin mo, sabi ko siguro gamitin ko maximum siguro 6 months, or yung iba daw gagamitin 1 taon, pero tingnan natin. Kung depende kung may mahanap na trabaho na maganda, so bakit pa natin gagamitin? Kasi hindi naman ako katulad sa mga sitwasyon nila so mas maganda may trabaho na talaga ako. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo itong mga bad news, pero wala tayong magagawa. Tinamaan talaga tayo ng guys, tinamaan tayo ng ganitong mga pangyayari. Pero hindi lang naman ako guys, may napapanood din ako na vlog na iba, mga taga Calgary, napapanood ko, ganun din, nagsarado rin yung company nila. Tsaka marami talagang company na nagsarado dahil nga sa ginawa ni Trump na tariff. Pero wala tayong magawa. So ang gagawin namin, magtatrabaho na lang kami dito hanggang kailang kami open. Pero nga may mga balita din na magkakat na sila ng tauhan, lalong-lalo na yung mga part-time. So ako kasi guys, diyan sa company namin, part-time pa lang ako, pero full hours ako. Part-time pa lang yung tawag, pero same lang din ako sa sweldo ng mga regular na. Pero yung benefits, hindi ko nakukuha yung katulad sa benefits nila. Katulad, wala akong vacation, wala akong sick leave. So ngayon guys,
nagtataka lalo yung mga mga puti, mga katrabaho ko, nagtataka sila. Tinatanong lagi kay Heron, di ba magkasama kami na Heron doon. Tinatanong kay Heron lagi kung papasok pa daw ako. Papasok pa ba daw ako? Hindi na, kasi panay absent ko. Kasi guys, ngayon lang ako panay absent magsimula ako diyan. Kasi hindi ako pwede mag-absent kasi hindi naman ako regular eh. Hindi naman ako hindi naman ako full time pa, kaya bihirang-bihira ako mag-absent. So ngayon nabalitaan ko yung ganoon na magsasarado na, parang nawala na rin ako ng gana kasi mas kawawa ako yung mga benefits nila hindi ko naman din makukuha kasi nga part-time pa lang din naman ako. So hinahanap daw ako ng mga puti. Ano ba, papasok pa ba daw ako o hindi na? Sabi ko papasok pa ako. Absent lang. So hindi kasi sila sanay guys na mag-absent ako, no? Saka syempre pag nagtrabaho tayo is maayos tayo magtrabaho. Kaya siguro ganun din naman sa pagmamayabang. Sanay tayo sa pagiging professional kasi parang nakasanayan ko na yan guys eh. Nakasanayan ko na yan sa Pilipinas. Tulad niyan, professional basketball player tayo. Gigising tayo tapos darating ng maaga, 20-30 minutes before mag-start yung trabaho. Or ako dati sa practice, namimiss ko na guys maging basketball player talaga, yung araw-araw practice. Yung 1 hour before, nasa gym na ako, mag-shooting ako, shoot around muna ako, practice muna ako ng shooting bago mag-start ng team practice. So ganun ang nakasanayan ko dito naman sa trabaho ko. Tulad yan, nagda-drive na ako, 1:24 pa lang ngayon, alas 2 pa yung pasok ko. So medyo malapit na ako, 12 minutes na lang. So dumadating ako dito guys sa trabaho ko is anong oras ako dumadating, sinasakto ko minsan, una rin dito. Ngayon lang kasi ako naging alas 12, dati 3 ako guys. In-adjust nilang 2 kasi nga ang lahat ng product ng ISOM is 9 tapos na. So under time na naman kami mamaya. So ngayon lang ako naging 2. Dati kasi normal talaga na pasok ko is 3. So dumadating ako dyan is 2:30, nasa parking na ako. So tambay-tambay konti, tapos papasok ako 2:45, 15 minutes bago magbihis, bago mag-start ng trabaho. So ganun guys. Kasi ganun dito guys sa Canada. Hindi naman dahil nga ganun ang ugali ko, pero napansin ko dito sa Canada, dapat ganun dito. Never ka ma-late, wag ka mag-absent. Mag-absent ka man, dapat yung legit na dahilan ba. Ayun. So ayan ang bad news natin guys, mga nangyayari sa atin dito. Kaya ewan ko guys, alaman natin kung anong next na yung pathway na trabaho ang natin, papasukin natin. Pero nagbabalak ako guys, may pera lang, pwede lang ako mag-loan, mag-aaral ako ng culinary. So bahala na, depende. Mahirap kasi guys lumalaw kasi wala pa yung natin, yung PR natin, pero bahala na. So shinare ko lang sa inyo to guys. Ngayon ko lang shinare actually. Pag 3 weeks na ata itong dineclare sa amin na magsasarado yung company. So andito na tayo guys sa Agro. Guys, grabe yung snow, no? Puting-puti na naman yung lugar, guys. So
guys, 1:33 na. Pasok ko pa naman sa lobby sa 1:45. Anyway guys, marami namang mga tropa, may mga tropa ako dito. Actually, kinukuha na ako ng isang tropa ko doon sa sa kabilang warehouse naman, sa Puto. Warehouse din siya, freezer din siya, pero pinag-iisipan ko pa. Kasi sabi ng iba, gamitin ko daw muna yung AI yung AI ba, parang gano'n. So hindi ko pa alam, ayoko muna mag-focus sa gano'n, gusto ko muna tapusin to. So bahala na. So yun guys, sinare ko lang sa inyo to. Thank you sa panonood nyo guys. Kailangan ko na rin mag-ayos ng konti para makapasok ko na, no? So thank you sa panonood nyo guys. See you na lang sa next vlog ko. Bye bye, peace.